Good day to each and everyone. My name is Muhammad Al-Hakim A. Kasim. So I'm going to discuss the people change examples. So number one, banning practices like sati. So dito pinagbabawal ng batas ang mapaganib na tradisyon o layunin nitong protektahan ang buhay at karapatan ng kababaihan. So, ang goal nito is protektahan ang buhay at karapatan ng mga kababaihan. So, number two, implementing policies for gender equality. So, dito tinitiyak ang pantay na karapatan ng babae at lalaki at nagbibigay ng equal opportunity sa trabaho at edukasyon. So, number three, enacting laws to protect human rights. So dito, pinoprotektahan ang dignidad at kalayaan ng bawat tao o pinipigilan ang diskriminasyon at pang-aabuso. So dito yung pumapasok yung pinoprotektahan ang bawat tao sa bawat na diskriminasyon at pang-aabuso. So number four is introducing reforms in education of healthcare. So so sinasabi dito, plan change pinapabuti ang kalidad ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan. So layunin layunin mapataas ang kalidad ng pamumuhay ng mamamayang tao. So dito is kumbaga parang layunin nila na mapataas ang kalidad o ang pamumuhay ng bawat mamamayang tao. So, plan change aims to address social issues, promote equality, and improves lives. So, plan change is kapag may deliberate effort para mag-improve ang isang situation or system. Usually, through policies, laws, and programs. Ang goal nito is to address social issues, promote equality, and improve lives. Kadalasan, plan change is ginagawa to bring about positive change and progress. So, yun lang po ang aking part. Thank you.